So ito pong video na ito ay na-record po kabola dun sa araw kung saan nag-break nga po itong si Katniel kabola, po. Pero hindi yun yung pag-uusapan natin kasi may mga interesting din po na nangyari sa PBA kabola na dapat po nating pag-uusapan. So sa mga hindi pa na-subscribe, pakipindot naman po yung subscription button. Una po, bad news tayo kabola. Ito nga pong si Junmar Fajardo, he will miss 4 to 6 weeks kabola due to a fractured left hand. This is a bad thing kabola, So halos kung mapapansin nyo, may injury ni Fajardo talaga pa iba-ibang lugar, Ngayon sa kamay naman kabola, and of course that is not a good thing for a player kabola, diba? Halos lahat na lang ng parte ng katawan mo magkaroon ka ng injury kabola, and of course that's very bad for San Miguel kasi alam naman natin kung gaano sila ka-reliant kabola kay Junmar Fajardo. So with this injury, although pwede pa rin naman siya makabalik sa playoffs, dapat munang siguraduhin ng San Miguel na makakarating sila doon kabola, and that will not be easy, diba? That will not be easy kabola, knowing na marami pong pausbong ngayon ng mga young teams dito nga po sa PBA kabola. And then of course, let's talk about some comments kabola dun sa ating recent po na post na video. Sabi ni Ronald Berbosidad, shout out po. Nel Martija, malabo mangyari yan, mapunta si SMC. Syempre, gesturing ni MVP, mapunta si William Semeralco o si NLEX. That's actually not true, diba? Kasi nga po, ang issue na ngayon talaga is yung papasahod, diba? And if hindi kaya sa TNT, malamang hirap din sa Meralco at sa NLEX po yan kabola. So, yung possibility na mapunta sa SMC, it's actually a good possibility kung usapan lang po saan siya pwede mapunta po dito sa PBA. Cringe nito, pati pag-comment sa IG, ginagawan ng kahulugan. Of course, diba? Lahat naman po yan. Those are decisions that are being made, diba? Expression nila yan kabola na kanila ngayong iniisip and etc. So, yung mga pinopost nila in their social media actually is a good source of what they think other than the interviews po kabola. Now, dito na tayo sa medyo breaking when this is being recorded. Ito nga pong decision kabola ng Ginebra na ito pong si Mariano kabola ang kanilang gawing unrestricted free agent sa pagbabalik po ni LA Tenorio. So, of course, respect po kay LA Tenorio for going back po kabola, diba? Sobrang tindi rin talaga ni LA, diba? Talagang Iron Man kabola, even with the health issues po na sinuffer niya, he's now back kabola and ready to play. While nakakagulat din talaga na si Mariano po yung pinili nila, imbes na isa dun sa dalawang rookie kabola, Hindi nga mga blue chip prospect yun pero mas pinili nila si Ralph Koo at saka yung guard po kabola na i-continue yung Gumaro kabola, yung kanila pong part sa paging lineup. So baka injury related din naman kung bakit po itong si Mariano ang pinili nila kabola, pero if you look at the numbers din kasi talaga ni Mariano, medyo downtrend po siya kabola. Pero overall, even with that, I still think that there are legit teams out there that they should consider po signing si Mariano. Sino ba yung tatlong teams na tinutukoy natin? Una will be Terra Firma Jeep. Ang maganda sa Terra Firma Jeep kasi marami na silang very good shooter, diba? Of course, Chongson is there. Holt is still considered a good shooter. Yung kanilang mga big man, diba? Si Aldrich Ramos, Isaac Go, those guys can stretch the floor. So mag-fit si Mariano doon. Alam naman natin, yun po yung weakness ni Mariano. He is not a reliable 3-point shooter actually kabola. So he's not even decent kabola if we're talking about 3-point shooting. Second one will be Phoenix kabola kasi Phoenix, ganun din. Sobrang modern type na po ang kanilang laruan and they have a lot of shooters. Almost all of their players are capable of hitting threes. So kung maglalagay ka doon ng Mariano, walang problema kahit pa hindi po siya tumitira ng tres kasi yung nakapalibot sa kanya, they will now stretch the floor. Maganda dito kay Mariano, of course, he will bring that experience kabola and that defensive tenacity, that defensive versatility that they need. And then of course, number one dyan, San Miguel Beermen. Kung i-combine natin, pinag-usapan natin kanina. Now that Fajardo is out, medyo pwede na maglaro po ng modern ball. Ito pong San Miguel Beermen. So pwede nang mag-fit ito pong si Mariano kabola. And again, Mariano will bring that versatility and we still know naman na forward pa rin po ang biggest need kabola nitong San Miguel Beermen. Of course, Mariano is a forward. Kabaka sa palagay mo saan po dapat mag-sign si Mariano? Comment lang po sa baba.